Ano pang hinihintay mo? Subscribe now and click the bell para updated ka sa mga latest Pinoy movies na handog ng Octo Arts Films. Argusino, pare, ikaw na muna magbantay sa opisina dahil si Perez hindi nakapasok. Alam mo naman yung kumpare ko na yun eh. Nasobra niya ata ng inom, kaya hindi nakabangon. Sige, na makapagkape naman ako. Sige, ako naman eh. Mag-iikot-ikot muna sa loob. Okay. Gomez mo, maiwan kayo rito. Bantayan yung gwardyang nasa loob. Ayos. Tayo na. Eric? Ikaw ba yan? Gato, nagkabanatan ata sila. Siguruhin nyo. Dali.
Ang anak ko, Ang usapan natin, kaliwaan. Kwarta kapalit ni Baby. anak ka ng 7 puta, Emong. Tusukan talaga. Hindi ako. Ikaw ang tuso, Acosta. Karapatan ko lang ang angkinin ng perang talagang para sa akin. Winalangya mo ko. Gumaganti lang ako. Gabi mo ngayon, Emong. Pero huwag kang pakasisiguro kung hihinga ka pa bago pumutok ang araw. Marami ka pang daldal. Ang pera, Eto, kunin mo. burat mo, Acosta. Hindi na ako gagaw para magtiwala pa sa'yo. Nanay, Halika na, baby. Bababa na tayo. traidor ang hayop na yan. Siguruhin mo lang ang laman ng dala niya. Sige, lapitan mo na siya. Baby! Emong? May tama ka. Halika sa loob. Halika, pare. Dito ba nakataring kapatid ni Emong Salgado? Oo. Kuya Kusya, bakit ho? Mahigpit ang bilin sa akin ni Emong. Naisama ko raw kayo ni Eric sa Maynila. Alin sa inyong? Mortal ang tama ng inyong anak. Kailangan mo ba na tayo sa Maynila ngayon? Inay, huwag na nating sayangin ang panahon. Sumama tayo kay Mang Ben. Magbibihis lang ako. Carmen, ikaw na munang bahala dito kay Junior. Luluwas kami ni Eric sa Maynila. Kontakin mo ang pangkat ni Nakarding at Dikya. Sabihin mong may importante kung ipalalakad sa kanila. Opo. Lalakad na po ako. Anak, ano nangyari? Bakit? Kung pumayag lang sana si Emong na maoperahan ko siya sa ospital, baka nakagawa pa ako ng paraan para sa kapatid mo. Inay,
Wala na akong lakas para magpaliwanag pa. Si Ben na lang ang bahala magpaliwanag sa inyo. Eric. Kuya. Kuya. Huwag mong pababayaan sila. Carmen at Junior. Pilitin mo sila makatapos ng pag-aaral nila. Oo, kuya. Salamat. Salamat, Eric. Anak. Inay, meron akong ipinatagong pera kay Ben. Hindi na kayo maghihirap simula ngayon, Inay. Giginawa na kayo nila, Eric. Inay! Hirapan ako. Anak ko. Inay, hirapan na ako. Parang gusto ko na mapahinga. Anak. Parang gusto ko na matulog. Nay! Anak ko. Emong. Anak ko. Kahit 10 ulit pang mamatay ang hayop na Emong na yan, hindi pa rin niya kayang tumbasan ang buhay ng kaisa-isa kong anak. Ayun. Kaya mo kami siguro pinatawag. May gusto kang patrabaho, no? Ikagdato mo muna yung bunganga mo. Nagpapaliwanag ako. Kandig! Ika! Kayo na muna ang mamuno sa grupo nyo ngayon. Basta sinabi mo, walang problema. Paano ba setup natin? Babayaran ko ang buhay ng pamilya ni Emong Salgado. At tandaan niyo ito, wala kayong ititirang buhay. Kahit isa sa mga kalahi niya.
Ano pang halaga nito, Eric? Kung ang buhay naman ng panganay ko naging kapalit. Kung saan man nanggaling ang perang ito, baka ito pa maging mitsa ng buhay natin. Sawa na ako matulog sa papag. Gusto ko maranasan ng mahiga sa kwarta. Hindi ko makalimutan yung sinabi sa akin ni Emong na mag-inom kami minsan. Iba talaga dating ng kapatid mo sa akin eh. Tahimik. Palangiti naman. Pero nasa loob pala ang kulo. Mang Ben, huwag ba na ikwento ugali sa amin ni Kuya? Alam na namin yon. Mas interesado ako kay Acosta. Bakit marami siyang bodyguard? Mayaman eh. Kaya maraming amuyong. Importer doon ng mga bawal na gamot. Kasi usong sa Manila ang Cebu at durog. Nung una, hindi ako maniwala na gumagamit si Emong ng gamot. Nagtutulak lang daw sa mga customer na dayuhan ni Acosta. Paano sila nagkabangga ni Acosta? Double cross. Malinaw ho, Alinsenya. Itinataya ni Emong ang kanyang buhay. Pero pagdating sa partihan, barya-barya lang kung dumating sa kanya. Hindi raw ganun ang usapan nila ni Acosta. Pagkatapos, dinukot na nga ng kuya mo ang anak ni Acosta. Pinatubos. Pero naging madugo bago na ako ang pera. Nadami pa nga kumpara niya si Nonay Tanda. Siya ang unang napatay. Ayun. Minsan na nakarating si Acosta sa bahay. Nanghihatid niya si Emong. Marami pa nga sila nun eh. Kasama kasi mga amuyong. Mga bata ni Acosta! Pasadahan niyo pa! Madali!
Inay! Junior! Carmen! Junior! Inay! Inay! Junior! Inay ko! Dr. Gonzalez, please call 512. Dr. Gonzalez, please call 512. Hindi bumaon sa ulo ang bala. Daplis lang ang tama niya. Tinurukan ko na siya ng pampatulog para makapagpahinga siya ng gusto. Ipaalam mo lang sa akin. Kapag nagkamali na siya. Ako hong bahala magparating sa inyo. Hepe, maiwan ko muna kayo sandali. May titignan lang akong pasyente sa kabilang kwarto. Sige, Doc. May hihintayin lang ako. Sige po. Magandang araw ho, Doc. Magandang araw, Sarge. Sir, Anong balita, Sat? araglado na ho lahat, Hepe. Inayos na ng kapitan ng barangay ang kanilang mga burol. Meron na silang kanya-kanyang ataol bawat isa. Yung hubang kay ni Ben, kinuha na ho ng pamangkin niyang babae. Pinsan ho yata yung kasama niyang lalaki. Nakuha mo ba ang address nila sa Maynila? Nakuha ko, sir. Kinunang ko nga ho sila ng konting statement bago sila umalis. Nagbaka sakali ho ako na baka makatulong sa kaso. Good. Si Kapitan, nasaan siya ngayon? Matindi rin ang galit ng mga pumatay. O nagpapatay sa mag-iinang ito. Pero kung iisipin mo, Celso, napakabait ni Kasenyang. Tahimik at walang kibo si Eric. Walang kamuwang-muwang sina Carmen at Junior. Paano nagkaroon ng kaaway ang pamilya nila? Mahirap na sagutin ang tanong mo, Belen. Pero may nakalimutan kang banggitin sa pamilya ni Kasenyang. Si Emong. Matagal din siyang nawala dito sa atin. Ano malay mo? Baka gumawa rin ng milagro yun sa Maynila. Alalahanin mong bala rin ang ikinimatay niya. Magandang gabi ho, Hepe. Magandang gabi rin sa inyo. Magandang gabi ho, Hepe. Magandang gabi naman. Mabuti dumating kayo. Kanina pa namin kayo hinihintay eh. Kailan ho natin sila ipalilibing? Hindi pa nagkakamali ang biktima. Siya ang dapat magpasya kung kailan niya gusto. Ni minsan, hindi pa naman kami pumapalto sa mga trabahong pinagagawa mo sa amin. Kaya siguro naman ngayon, pwede na kaming humingi ng mas mataas-taas na presyo. Hindi mo na kailangan magsalita pa. May konsensya ako, Buboy. Dapat lang naman na Costa. Hindi naman kami katulad ni Emong eh. Pagkatapos mong pahabain ng sungay, ikaw pa ang susuwagin. Hambog ka rin, ano? May prueba naman kami kaya kami nakakapagsalita ng ganito eh. Eto, sobra yan sa pinag-usapan natin. Ang lulutong. Amoy Central Bank! Talagang bilib ako sa'yo, Costa. Lalaki kang kausap. Galing mo. May iba nga pala tayo, bossing. Lumipat na ako na highballs eh. Masyadong mainit sa Quezon City. Pag kailangan nyo ako, pakontak nyo lang ako kay Dikya. Oh, ginawa mo na naman akong messenger. Ang ibig niya sabihin, NPA siya ngayon, no permanent address. Oh, Uso na yan, pare. Ang uso ngayon, Ramboys. Doon ka na lang sumama. Ba't ano ba ibig sabihin ng Ramboys? Wala, Teka pare. muna pare, Ramboys. Report agad sa misis. Siya yun! Uri ko! Sa totoo lang, bossing. Ito,
Pagdating sa labanan, siya ang pinakamatapang. Pero pagdating sa bahay, takot kay Mrs. Andres! Palaisipan ka sa akin, Eric. Nakakapagtaka ka. Bakit dito mo sila ipinalibing? Oo nga naman, Eric. Dapat sana, isinama mo na siya sa libing ng Kuya Emong mo sa simenteryo natin doon sa ibaba. Sabi ko naman sa iyo huwag mo nang problemahin ang pagpapalibing sa pamilya mo. Dahil malaki-laki rin naman ang nakolekta naming mag-asawa sa mga buloy. Eric, hindi ako doktor. Pero, kung pakukonsulta ka sa akin, ang sasabihin ko sa iyo ngayon, nawawala ka na sa sarili mo. Hepe, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Sa mga nangyari sa kanya, natural lamang na damdamin niya ang sakit ng kanyang kalooban. May katuwiran ng asawa ko, Hepe. Magdadalawang linggo pa lamang nagpapagaling si Eric. Kahit na sino, sa nangyari sa kanya, matutulala rin. Eric, baka gusto mong dito na muna pumirmi sa amin habang nagpapagaling ka. Sariwa pa yung sugat mo Umayag ka na, Eric. Huwag kang mag-alala, Maricar. Pag na-deal ko na itong huling shipment na magagaling ng Taiwan, susunod na kami ni Mama Sayo sa New York. Kahit hindi ka na sumunod, hindi naman ako umaasa Total, kumikita ka naman dito. Dito ka na rin magpakamatay. Maricar! Ba't ang tapang mo magsalita ngayon? Dahil gusto ko nang tapusin ang usapan natin ngayong gabi. Namatay si baby ng dahil sa'yo. Hindi ka ba nakukonsensya? Acosta, marami ka ng pera. At kahit tumanda ka, hindi na mauubos ang kayamanan mo. Sige, saktan mo ako kung diyan ka maligaya. Pero hindi mo ako mapipigil kung anong gusto kong sabihin sa'yo. Bakit ba kung magsalita ka para kang laging tama? Dahil lagi kang mali. Masakit aminin, Acosta. Pero sa totoo lang, kundi dahil sa pera mo, matagal ka na sanang nasa bilibid. O baka binitay ka na. Patong-patong na asunto mo. Baka akala mo lagi kang makakaligtas. Naintindihan mo ba ako? Hindi ka ba nagbabasa? Kahit nasa Senado, pinag-uusapan ng mga drug lords. Acosta, kung talagang mahal mo ko, iwasan mo na yan. Bago pumutok ang pangalan mo sa dyaryo. Malinis ang pangalan ko. Inareglo ng lahat ni Attorney ang mga kaso ko. Kaya wala akong dapat iwasan. Paano na pamilya ni Emong na pinapatay mo? Patay na lahat ng mga Salgado. Multo na lang nila pwedeng magreklamo. Kaya kung gusto nila magdemanda, kay Satanas na lang sila lumapit.
Kahit kapitan lang ako ng barangay dito sa atin, hindi mo maiali sa akin ang mag-usisa tungkol dito sa ibinibigay mong pera sa aming mag-asawa, Eric. Pare-pareho lang tayong mahirap. Kaya nahihiwagaan ako sa iyo. Ang kutob ko, may kaugnayan nito sa pagkamatay ng pamilya mo. Hindi ako nagpunta rito para magpaliwanag. Gusto ko lang makabayad ng utang na loob sa inyo. Pero napakalaking halaga nito para sa maliit na bagay na nagawa namin sa iyo. Kung tutuusin, hindi para sa inyo ang perang binibigay ko. Ang gusto kong mangyari, gamitin niya yan para sa pangangailangan ng ating baryo. Tama nga si Hepe. Magmula na mangyari ang sakuna sa iyo. Naging malalim ka na eh. Mahirap nang basahin ang nasa loob mo. Hindi o Aling Belen. Inaayos ko lang ang magiging kapalaran ko. Anong kapalaran? Pag nakagawa na ako ng mortal na kasalanan at sa kamatayan ko, dapat sa impyerno ako mapunta. Siguro dahil sa pera niyan, baka sa purgatorio na lamang ako babagsak. Kapitan, Aling Belen, muli ako nagpapasalamat sa inyo. Saan ka naman pupunta ngayon, Eric? Luluwas ako ng Maynila. Pagkatapos, bahala ng Diyos sa akin. Bayad ko. Andyan na! Sandali! Ay, si Pogi pala. Magandang hapon, Jobert. Bakit, Eric? Nandiyan ba si Daria? Ay, kaalis lang nga. Nagpunta ng parlor. Hindi mo ba nasa lubong? Bakit ba? Sabir. Sir, Benyo. Ano ba kailangan mo sa akin? Kung hindi dahil sa kapatid mo, hindi ako magsasayo dito, ha? Huwag mo naman ako sisihin.
Pareho natin di gustong nangyari. Isa lang nang wala sa'yo. 4 na mahal ko sa buhay sa akin. Bakit? Hindi ko mamahal ang Tito Ben ko? Ayokong tumigil sa pag-aaral, kaya ako kumakayod. Excuse me, marami pa Sandali akong lang. customer eh. Eto, Para saan yan? Ilalabas mo ba ako? hindi. Magbabakasakal lang ako. Baka mabawasan ang galit mo sa akin. Naghahanap buhay ako, hindi ako mukhang pera. Customer mo ako, kinausap mo ako, kaya dapat kitang bayaran. Eto, pakibayaran mo ng cheat ko. Alis na ako. Eric, sandali. Bago tayo maghiwalay, gusto ko lang malaman mo na okay ka pala. Arawan ho ba, lingguhan o buwanan? Kahit na ano, basta't hanggang gusto ko, dito ako pipirme. Magulo ka palang kausap. O sige, ganito na lang. Magdeposito ka sa akin ng 2,000. Ngayon, kada Sabado, babayaran mo ako ng 1,500. Pwede ba sa'yo yun? Wala akong problema. Ngayon, kung may balak kang umalis, agahan mo lang ang pag-abiso sa akin. Para maayos ko kaagad ang kwenta natin. Ayos ba? Oo. Oh, pirmahan mo na ito. Etong susi mo, room 202. Delara Acosta. Acosta Delara. Acosta 996672. Kung ikaw nga ang hinahanap ko, susumpa mo nga lang ko kapag narinig mo. Hello? Acosta, Ako nga. Sino to? si Eric. Eric. Sinong Eric? Eric Salgado. Kapatid ni Emong. Kapatid mo si Emong? Hindi ka nagbibiro? Kilala ko nga. Di ba patay na yun? Tama ka, Acosta. Patay na nga ang kuya ko. Kasunod niya, magkasabay ding inilibing ang nanay ko. At ang 2 ko pang kapatid. Ah? Ganun ba? Eh bakit mo sa akin sinasabi to? Di naman ako pulis, ah. Teka nga muna. Bakit mo ba ako tinawagan? Gusto ko lang ipaalam sa'yo na meron pang isang Salgadong nabuhay. Ano ngayon sa akin kung magkamatayan pa kayo lahat? Pinagbibintangan mo ba ako? Para ka palang manok. Hindi ka pa ginigilitan. Pumuputak ka kagad. Kung tinatakot mo ako, nagkakamali ka. Sisiw ka pa lang. Sinong kausap mo? Si Eric Salgado, ang kapatid ni Emong. Buhay pa siya. Hindi pala napururan. Nakabulagta sila ng iwan namin eh. Yan ang pagkakamali nyo. Sana tiniyak nyo muna bago kayo nagsilayas. Sabi ng doktor, bawal sa'yong magalit. May high blood ka. Bata ka pa. Baka mauna ka pa sa Eric Salgadong yun. Kung sinwerte siya nun, mamalasin siya sa akin sa susunod.
Jobber, dito ka muna. Sandali lang kami, ah. Oo, sabi mo, diwan ako si A. Pero okay, magtatagal ha. Baka magnas ang beauty ko Oo, dito. sandali lang kami. Eric, tayo na. Tao po! Magandang umaga ho. Bakit? Mang Ador, ako po si Daria. Pamangkin ho ako nung kumpare niyong si Bentisoy. O ngayon? May importante lang ho sana kaming kailangan sa inyo eh. Magnum 44. Kalibre 45. Parehong matitindi yan. Kapag naitama mo yan sa mga kalaban mo, hindi mo na ulitin. Ngayon, kaibigan, alin sa dalawa na gustuhan mo? Pareho. Magtatalo naman ba tayo? Di ba sinabi ko na sa'yo, susunod agad ako? Ako nang bahala magpaliwanag sa papa mo pagdating ko sa New York. Ito naman kasi si Mama. Di pa kayo magsabay ng lipad. Nag-iisa tuloy sa Maricar. Ilang libong beses ko bang sasabihin sa iyo, nag-iisa ka, kung nasaan ka nandun din ako, ayoko may masamang mangyari sa iyo. Ma, hindi na ako bata eh. Yun nga, hindi ka naman marunong mag-ingat sa sarili mo. Tama si Maricar. Kung gusto mo makasabay ko siya, tayo ng tatlo ang lumipad ngayon. Ma, tama na. Suko na. Baka humaba na naman ang usapan. Tayo na at baka mahuli pa sa flight si Maricar. Jimmy, kayong tatlo. Huwag kayong aalis ha. Sasaglit lang ako sa airport. Anong order niyo? Halo-halo. Special. Ano pa ho? Yun lang. Ibilisan lang Oho. Kano yan? 12.50 ho. Sa'yo na, sige. Mister! Paano ho itong halo-halo niyo? Sorry, miss. Hindi pala halo-halo gusto ko. Kape. Ano ba, Eric? Suicide ka na ba talaga, ha?
Dugo ng mga Salgado ang inutang nila. Sisingilin ko rin sila ng dugo. Pero mabuhay ka man sa laban na gagawin mo, makukulong ka rin. Hindi mangyayari yun. Hindi ako magpapahuli ng buhay sa kanila. Ayoko mabulok sa bilib. Kung magsisimba pala ako, dapat isama kita sa pagdasal ko. Eric, ikaw mismo naghahanap ng kamatayan mo. Oo. Pero sana, una ko muna makita si Acosta na lumulutang sa sarili niyang dugo. Pinumpisa niya to, Daria. Akong dapat magtapos. Naiinip na ako. Ang gusto ko mangyari, tiyakin mo kung kailan talaga darating ang shipment natin. O sige, mag-report ka na lang sa akin pag meron ka ng balita. Bossing, ito nga pala yung mga bayad sa tinulak ko kanina. Kompleto ba to? Oo, puro cash-based lahat. Walang consignment. Good. Bukas na lang tayo magkwentahan para buo mo na rin makuha ang komisyon mo. Okay lang sa akin. Bossing, si Eric Salgado ba yung kausap sa telepono kanina? Hindi, bakit? Pwede bang makiusap sa'yo, Bossing? Anong gusto mo? Baka tumawag ulit yung uhogin na yun. Pwede bang pakisabi sa kanya? Pagkita kami lalaki sa lalaki. Eh kung ito ang paputukin ko sa mukha mo, hindi kaya sumabog pati tumbong mo. Bossing naman, inaaliw lang naman kita eh. Sige, lumayas ka na. Wala ako sa kondisyon ngayon. Okay. Do what you like. Do what. Sino ka? Ako dapat magtanong sa'yo. Mama naman, pati ba naman kayo nahawa na rin sa kakulitan ng asawa ko? Huwag mo akong itulad kay Maricar. Asawa mo lamang siya. Ikaw ay sarili kong dugo. Tandaan mo ito, Acosta. Gaano ka mang kasama, anak pa rin kita. Eric! Wag! Isipin mong pare ako ngayon. Kaya mangungumpisal ka sa akin. Kapag nagkamali ka, hihiwalay ang ulo mo sa katawan mo. Eric! Binayaran lang kami kaya namin naupakan yung pamilya mo eh. Malaki kasi atraso ni Emong kay Acosta. Napatay nung kuya mo yung anak ni Acosta. Eric, totoo lang yung sinasabi ko sa'yo, Eric. Galit na galit si Acosta. Kaya gumanti yung amo namin sa inyo. Ang kasalanan ng isa, hindi kasalanan ng lahat. Eric, ang bawa ka. Marami ako anak kasi marami rin ako asawa. Gusto mo, gagawin ko lahat. Huwag mo lang akong patayin. Huwag ka na magdrama. Wala akong hilig manood ng sinakulo. Di naman ako drama eh. Nagmamakaawa ako sa'yo eh. Pagbibigyan kita kung papel ni Judas ang gagampanan mo. Ano ibig mo sabihin? Sino-sino mga kasama pumatay sa pamilya ko? Sino? Ano sinabi siya? May wala na nga. Lagi akong talo sa bilyar. Kaya ako nanalo. Oh! Bakit mo sinalabol ako? Eric? Ako nga. Talaga palang... Buhay pa ako. Nakapagtataka ba? Alam mo, Buboy, ngayon ako naniniwala na mayroon palang taong nasa leg. Tama-tama tong una mong tinira. Uno, ikaw ang una kong sisingilin.
Jimmy! Jimmy! Si Buboy! May tama! Nasaan? Mr. Dilara! Hindi siya nagbibiro. Inuumpisahan niya na tayo. Pero hindi pa tayo nakakasiguro na si Eric Salgado nga rumampas sa kanila. Anong malay mo? Baka mga parak lang ang sumalbis kina Boboy. Huwag mo akong pilitin. Hello? Maganda palang kumanta si Dick yan. Buong buo ang boss niya. Para kang babae. Ba't hindi ka lamantad ako harapin mo? Huwag kang apurado, Acosta. Pakisabi mo dyan sa mga alipores mo. Magtago na sila sa pinanggalingan nila. Iisa-isahin ko sila. Pagkatapos, ikaw ang haharapin ko. Kapag nagkita tayo, itong tandaan mo. Uubusin ko ang tiga ng bala ng pal ko sa'yo. Mula pa hanggang ulo. Tagilid ako. Bakit? Nawawalan ka na ba ng tiwala sa sarili mo? Kung patas ang laban namin, kahit sumakay ka pa. Hindi kita masakyan kung bakit hindi kayo parehas. Malaki partida ko sa kanya. Kilala niya ako, hindi ko siya kilala. Si Dicky ang may kasalanan ng lahat. Siya ang ginawang direktoryo, kaya alam na natin kung saan ang mga lungga natin. Kung buhay pa si Dicky, nasa na kaya yon? Eric! Salamat naman, dumating ka. Hirap na ako. Ihaw mo na ako rito. Ang init na, hirap pa humingi. Gutom na ako. Uhon pa ako eh. Ilabas mo na ako rito, please naman oh. Hindi ka pa tapos mangumpisal, Dika. Ano hindi pa? Eric naman. Sabi ko na sa'yo lahat. Sino mga kasama ko? Tinuro ko na sa'yo kung saan mo sila huntingin, di ba? Tama. Tinimbog ko na nga kanina si Boboy. Ha? Talaga? Kaya pala, amoy pulbura pa yung boga mo eh. Ayos na, okay na. Total, nakaganti ka na eh. Siguro naman, pwede mo na ako ilabas dito, pwede mo na ako iahon. Please naman, hirap na ako eh. Kaya kita binisita rito para itanong sa'yo kung sinong gusto mong isunod ko sa kanya.
ka na lang ng bago mong boyfriend. Erwin! Erwin! Oh, bakit tayo matras? Kotse ni Dikya yun ah. Oo nga no. Baka, ano baka? Tsak na nasa loob si Eric. Tayo na. Oh, sabi ko na kay Dikya ito eh. Simple lang tayo pare. Good evening, Mrs. Good evening ho. Kaibigan kami ni Eric Salgado. Anong room ba siya nandun? Ah, nasa room 202. Kapapanhik pa lang niya. Sige ho, tuloy na kayo. Ah. Ray, ako na lang papanik. Alalayan mo lang ako rito. Ako bang hinahanap mo? Eric? Ako nga. Bakit? Meron ka pa bang ibang hinahanap? Wala. Ikaw talaga sadya ko para bigyan kita ng warning. Kasi gusto ka ipasalvage sa akin ni Acosta. Alin? Ito? Walang bala to. Laruan lang to, oh. Oh. Alam mo, Karting, masama sa tao ang nagsisinungaling. Hindi ka kasi nagbabasa ng Biblia, kaya hindi mo alam ang mga salita ng Diyos. Hindi kasi ako marunong bumasa eh. Bakit? Ano ba sabi ng Diyos? Pag pinatay kita ngayon, hindi ka raw niya tatanggapin sa langit. Buking ino mo! Letse talaga yung hayop na yan. Pakiramdam ko tuloy. Naghihintay na lang tayo ng kamatayan natin. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi lahat ng araw sa kanya. Paano nga tayo makakabawi? Ni hindi natin alam kung saan impyerno nagtatago yung hayop na Eric Salgado na yan. Biringan? Eric, ba't nagpunta ka dito? Delikado ka. Kahit narito pa nga si Acosta, hindi niya ako makikita dahil sa pangalan lang niya ako kilala. Ang lakas talaga ng loob mo. Nabasa ko sa diary yung mga pinatay mo eh. Kilala na ang pangalan mo sa buong Maynila. Kahit kailan, hindi ko inambisyon na mangyari ito. Sila ang nagbigyan ng dahilan para ako pumatay. Pero hindi ikaw ang dapat maningil. Sinong dapat? Ang batas? Nakapiring ang mata ng katarungan. Paano niya makikita mga aping katulad natin? Paano na mga hayop na katulad ni Acosta? Para sa akin, kulang sa kanyang basta mamatay na lang. Ang dapat sa kanya, turugin siya ng pinong-pino katulad ng pinagpipili niyang bawal na gamot. At para pakinabangan ko siya, gagawin ko siyang pataba sa lupa. Pero Eric, Hindi mo na ako mapipigil, Daria. Arang man ako ng bala. Hindi na ako magbabago sa akin sumpat pangako. Hoy! Tigilan mo na yung pagdrama-drama mo, ha? Kanina pa kami naiinit dun, ha? Kinakayo mo itong bebot ko. Golem, sandali lang. May importante lang kami pinag-uusapan. Bakit? Hindi ba kami importante? O baka naman dollar ang pera ng ito kaya hindi tayo pinapansin. Siguro syota mo yung supot na yan. Hindi supot yan. Tuloy yan. Kaya lang,
Sungaw! Eric, halika na. Baka mabutan pa tayo ng mga pulis dito. O, tapos na ako mag-shower. Ba't hindi ka pa maligo para maalis yung init ng ulo mo? Madaling araw na. Kung tapos ka na, mag-base ka na, tihatid na kita. Ang suplado mo naman. Bakit? Pangit ba ako? Bakit bigla nagbagong toon ng boss mo? Sabi ko lang naman sa'yo, ihatid na kita. Kung gusto mong umuwi, ihatid mo yung sarili mo. Bakit ba biglang ang hirap mong intindihin? Dahil ayaw mo ako intindihin. Eric, hindi ako plastic. Didiretsay na kita. Kaya ako nagaya sa motel na to para hindi tayo istorbo ni Jobert. Ngayon, kung manhid ka at itatanong mo kung bakit istorbo si Jobert, Eric, ang gwapo mo. Mabait. Matapang. Kaya lang, pagdating sa kama, bakla ka pala. Sa nangyari sa atin, kung hindi man tayo magkatuluyan, okay lang. Sa klase kasi ng trabahong pinasok ko, kahit na gaano katibay ang isang babae, hindi niya matataig ang mga tuksong darating sa kanya. Ang ibig ko sabihin, kung mapapasag din lang ang pagkababae ko, bibigay ko na lang sa lalaking gusto ko. Kung mabubuhay pa ako, pagkatapos ng sumpat pangako ko sa aking sarili, maniniwala ako na ikaw nga ang babae para sa akin. Eric, kung mahal mo ako, iwasan mo mapahamak ka. Magiging duwag ako kung iiwasan ko si Acosta. Mabuhay man ako, papatayin din ako ng aking konsensya. Akala ko, kapag ibinigay ko na ang sarili ko sa'yo, susuko ka na sa sumpa mo. Lalambot ka na sa pangako mo. Eric, hindi ko mahulaan ang mangyayari sa atin pagkatapos ng umagang ito. Wala na ba tayong pag-asa? Bahala na. Sa pag-isa ko. Sana magbagong pasya ko. Kakatok na lang ako sa iyong pinto. Sa pagbukas mo, hahatakin kita. Ilalayo kita. Malayong malayo. Sa lugar ng tayong dalawa lamang. Eric. Paano mo na sigurong si Eric Salgado nga ang kasama ni Daria? Nung unang punta niya sa club, alam kong si Eric na nga yun. Dahil sa counter ko sila nag-usap. Kagabi nga ho, narinig ko, binanggit ang pangalan nyo. Hindi nyo raw siya kilala ng personal.
Noong una pa lang pala, alam mo nang siya si Eric. Ba't hindi ka nag-report agad sa akin? Eh, hindi ko naman ho alam na wanted siya eh. Sa dyaryo ko lang nalaman na siya palang pumatay kay Carding. At isa pa nga ho, matagal na kayo hindi napupunta sa club. Kaya nagdesisyon akong pumunta rito. Saan nakatira itong Daria ang pamangkin ni Ben? Memories like the corner of my mind. Ay! Aba, umuwi pa ang kutsina. At si Eric ko pa ang sinamahan niya. Aber, maimbestigahan nga. Ay, babae? Saan ka nagaling kagabi? At saka natulog? Eh di sa langit. Pinsan, huwag ka magbiro ng ganyan, ha? Huwag mo sabihin sa akin may nangyari na sa'yo. Jobert, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Ano ba si palagi mo? Ay, nagpabasag na siya. Eric, paano na ako? Maghiwalay tayo ng lakad. Tipunin mo lahat ng mga trigger natin. Dali mo sila sa hideout. Doon na lang tayo magkita. Sige. Areglado. Lakad. Ramon, sumama ka sa akin. Apurado ka, Tika. Hindi mo ako binigyan ng pagkakataon na itanong sa'yo kung tatanggapin ka pa ni Satanas sa impyerno. Andiyan na, apurado! Eric? Magandang gabi sa iyo, Daria. Bakit ho? Pasensya ka na, Daria. Hindi ako mapakali, Acosta. Hindi na ako makatiis. Sa palagay ko, ngayon ang oras mo. Talagang hinihintay ko tawag mo. Dahil hinanda ko na ang ataol mo. Ikaw na may tani ngayon. Ikaw ang hihigasay ng tamong kapao. Hindi ako, Eric. Baka ikaw. Yan! Eric! Tulungan mo ako! Daria! Ngayon, Letsika, naniniwala ka ng hawak ko ang alas? Huwag kang magmumura, Eric. Mortal sin yan. Ngayon, kung gusto mo pa siya makausap ng buhay, puntahan mo ako ngayong hating gabi sa pantalan ng Telpan. Darating ako. Kukunin ko siya. Kahit sang impyerno mo pa siya dalhin.
Matapang talaga yung bata mo. Kung makapagsalita, napakataas ang lipad. Kaya ngayon pa lang dapat putulan ko na siya ng bago niya ako dagitin. Tayo! Sakay mo na yan. Bosa! Anong palabas to, Acosta? Itutumba na ba natin ang Malacanang? Yan ang gusto ko sa'yo, Bulik. Lagi kang masaya. Rex, nasabi mo na ba sa kanya kung sino ang kalaban natin? Kahit kailan, hindi kita pinangunahan. Ang sabi mo sa akin, kontakin ko si Bulik para dalhin sila rito. Hanggang doon lang ako, bossing. Masyado kayong malihim na mag-amo eh. Teka muna, ilan ba ang kalaban natin? Hindi lalagpas sa isa. Isang tao lang ang kalaban natin. Pinakuha mo lahat ng mga tauhan ko. Eh ako lang pwede na eh. Oo nga naman, bossing. Iisa lang kalaban namin, 10 batalyon kami rito. O baka naman si Rambo makakasagupa namin. Marami kasi po ako sa kote. Tama na! Tama na! Hindi ako bopol katulad ninyo. Hindi madaling kalaban ng isang hurmentado. Puro kasi pipitsugin ng mga alaga mo, kaya lagi kang nalalagay sa talo. Pero ngayon, yamado ka na, Costa. Dahil andito na ako. Meron ka rin palang white eh. Sabihin mo sa bata mo, isa lang siyang sisiw na sipunin. Nasasagupa sa isang tandang na katulad ko. Ako na! Bibigyan ko pa ng last 2 minutes, Eric! Kapag wala pa yung kumag na yun, naubos ko na ito! Ha? Ano dyan? Gusto mo eh. Papapaking ko na si Whitey! Utok na ako! Gusto ko nang tumuka! Ito ni Santo! Mara ito sa amol niya si Bulik! Malibog! Lalo ka lang! Paikutan niyo ang buong paligid para hindi siya makalabas. Ano pa hinihintay niyo? Sige na! Ito na ang pagkakataon ninyo. 100,000 piso para sa ulo ni Salgado. Maghiwa-hiwalay na rin tayo dito. Sige!
Hawakan mo ito. Magtago ka sa dilim. Bilisan mo! Huwag kang alis dito kahit anong mangyari. Ano gagawin mo? Bahala na. Dito ka lang. Ubusin ko ang tigka ng bala ng palibusyo. Mula pa hanggang ulo. Lumantad ka!
Ipakita mo sa babae ito ngayon ang tapang mo! Sige! Alapitin mo! Uputo ko to! Huwag mo kong takutin! Ang mahalaga sa akin ngayon, tamahan ko yung pagkita ng dalawang mata! Ano ba hinihintay mo? Putok mo na yan para sumabog na rin ang ulo mo! Ikaw ang mauna sa impyerno! Hindi pa tapos ang laban, Eric. Ako naman ang gaganti para sa aking anak. Tandaan mo ito, Acosta. Gaano ka mang kasama, anak pa rin kita.